Ito si Risa Ontiveros. Di ko alam kung nagtatanga-tangahan talaga ito or lalong makakuha ng idea kung paano talaga ang mga estilo ng gobyerno para masangga ang mga nagre-recruit na mga estudyante na dadalhin sa bukid. Bakit? Allowed ba ang mga gamot? Mga kapatid, para sa mga gamot sa NPA returnees, meaning, mga napasuko ng gobyerno ng mga NPA, may mga sakit yan galing sa bundok ng ilang taon. Mga adults, mga bata. That's why they put medicines, food, everything. Ito po ay totoo. Dahil ang mga nakakausap ko po ay mga retired general. Ano ba talaga ang gamit sa confidential funds? These are for the intel projects, for national security. Kaya pakinggan nga po natin itong paliwanag ni Inday Sara. Confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba dahil sa kanilang ideolohiya. Ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Dagdag pa niya, ang confidential funds ay ginamit sa pagbili ng impormasyong wala pang hawak ang gobyerno, partikular mula sa mga taong may kaalaman sa mga illegal na aktibidad at sa mga grupong itinuturing na banta sa Senado. Napakamalinaw po ang sinabi ni Inday. Para po ito sa national security. Bakit po? Kaya nga confidential. Dito nga po natin nalaman na kumilos at ginamit ng ating Vice President ng mabuti ang confidential funds. Bakit po, DepEd? Dahil po, magbabayad sa informants ng pera, but kailangan sabi nga ni Ping Lacson, di ba? Kaninang umaga, na naka-safety, nasa vault, ang mga real names. Ang nilalabas lang, dinidisclose for liquidation ay yung mga aliases. Sabi naman itong buang ngayawa na witness na, hindi ko po alam yan. Oh, bakit DepEd? Dahil binabayaran po ang mga informants kung saang eskwelahan, sino-sino po, dahil maraming nagre-recruit sa mga estudyante, sa mga kabukiran, sa mga probinsya na gawing NPA. Kaya po may mga aliases na pinatay si Ka-Hector dahil nung panahon na yon, hindi sila nagpapalit-palit ng alias. Hanggang natukoy, nalaman ang kanyang identity na siya si Leopoldo Mabilangan, kaya pinatay po siya ng kapwa niya dahil informant po siya. NPA na sumuko. Katulad niya ni Mary Grace Piatos, pag na-disclose ang kanyang identity, delikado po ang buhay. Kaya hindi po madali ang trabaho na ito. That is why it's confidential. Kaya tahimik ang iba. Kasi alam po nila yan. Ang hindi ko lamang po maintindihan, bakit po pinababayaan ng administrasyon, ng gobyerno na mailabas po ito? E di malalaman ang mga confidential or sikretong kilos para po masangga sila. Ginamit pala talaga ng ating Vice President ng tama ang confidential funds. It went to the informants, medicines, food, everything. Ba't hindi na lang maging honest ang witness na talagang hindi pwedeng i-disclose ang mga pangalan kapag confidential na pondo ang pinag-uusapan? Ang sabi ng COA witness, hindi daw kumpleto ang sinabmit ng OVP, DepEd, dahil hindi nila matukoy sino si Mary Grace Piatos, ano yung mga nasa acknowledgement receipts. And then when he was asked again I think today, alam mo ba kung sino ito? Ang sabi naman niya, hindi na daw inaalam dahil wala daw sa circular. Ano ba talaga, kuya, ang totoo? Kung hindi lang scripted yung COA witness, kung hindi lang yan takot, I'm sure sasabihin niya na
Hindi pwedeng i-disclose ang mga confidential funds dahil kalakaran na yan na may mga aliases. Alam din po yan ng COA na ang confidential funds are for the Intel projects. Kaya hindi po dapat yan basta-bastang i-disclose lalo na sa ginagawa nila dyan sa impeachment. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to... Wait, don't answer. Uy. Huwag mong sagutin. Hoy! Duterte to. Hello sa ating mga ka-DDS family, mga dinagatnons na mga nagmamahal kay Inday Sara at sa mga Duterte labi na kay Tatay Digong. Mga kapatid, the main issue here, pahabain man natin, umabot man tayo ng 1 century sa impeachment. Isa lamang po ang main issue dito. Ang main purpose nila ay ipapalabas na binulsa ni Inday Sara ang mga confidential funds. Okay? Pero lahat ng mga prosecution, lahat dyan na naghuhusga na magnanakaw si Inday, nagde-depend lang po sila sa mere presumption. Meaning, paniniwala nila na totoo, pero wala silang solid evidence. So, itong COA witness na ito, mga kapatid, hindi ko alam kung anong klase, no? Ang sabi niya, kung magsalita kasi siya, mga kapatid, feeling know-all, feeling head of the agency. Pero nung tinanong siya, ito ba ang mga findings ninyo? Ito ba ang findings ng team? Ang sagot niya, hindi po team, kasi ako lang po mag-isa. Siya lang mag-isa nag-audit. Ha? At kapag makapagbigay siya ng opinion, at kapag makapagkomento siya, ang ending pala, hindi pala siya ang magbibigay ng final findings. Alam niyo mga ka-DDS family, dinagatnons, kung ano ang in-apply nila dito, first impression lasts forever. Inumpisahan nila sa mga piling-piling mga resibo. Please take note that the money, the confidential funds, let me rehash what I've mentioned sa previous video ko, yung sinet up siya. The confidential fund that the OVP never requested for it, downloaded December 20 of 2022. Withstanding, despite nakatapusan na December 20, ang binasa po nila, mabait lang talaga si Attorney Powa eh. Bakit ganun mga kapatid ang mga witnesses nila from the start? Mga halatang mga sinungaling tsaka may script. Kinorek sila na please, sabi ni Attorney Powa, pakitingnan mo nga yung date. Kasi ang sabi niya, ang resibo, etc., January 2022. Mga kapatid, December 2022 nga, dinownload ang pera. Paano magkaroon ng resibo ng January of 2022? And then, namili na sila kasi 3,000 kuno ang mga acknowledgement receipts. Pinili nila April of 2023. Meaning, ginawa nilang issue na lampas na daw sa 30 days. So kung lumampas ka doon sa time frame na ibinibigay ng batas sa'yo or sa circular na 30 days lang, meaning, hindi ka nakakomply. See how they want to manipulate the taong bayan sa mga kasinungalingan. Pero mga kapatid, hindi naman tayo lahat tanga. Hindi naman tayo lahat bayaran. Hindi naman tayo lahat sunod-sunuran. Hindi naman tayo lahat makakapal ang ating pagmumukha.